Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-381 na kabanata. Handa ka na ba? Si Nelly ay hinila pababa ang kanyang headcap. Itinago ang kanyang mukha. Tumingin siya sa lamesa at sinimulan kainin ang kanyang pagkain. Bakit ang grupong ito ay gustong-gusto si Alex, sa isip niya? Mukhang kilalang kilala nila ito. Pinapanood kita mula sa malayo, nasabi niya sa kanyang sarili. Hindi ako haharang sa daan. Isa pa, ako ay iyong pinsan. Kaya walang pwedeng mamagitan sa atin. Isang luha ang dumulas pababa sa kanyang pisngi. Ang Hudson River ay palaging sikat sa mga turista. At ang misteryosong matandang lalaki na nakaupo sa tubig ay naging tampok sa panahon. Ang istorya ay kumalat bilang payo sa mga turista kung papaano hanapin ito. Pero ngayon, may pagbabago. Nakikita nila ang matandang lalaki, na tahimik na nakaupo mag-isa. Pero nang susubukan nilang lumapit, ang mga taong nakasuot ng martial arts na balabal ay pinigilan sila. At ang mga turista ay nagsimulang magtanong, bakit hindi kami pwedeng lumapit? Gusto lang namin makita ang waterfalls. May batas ba na bawal bisitahin ang talon? Pasensya na, ang lugar na ito ay hindi bukas sa publiko ngayong araw. Wika ng lalaki, na hinarang ang kanilang daraanan. Maghanap kayo ng ibang lugar upang panoorin ito. Ang mga turista ay nagpatuloy sa kanilang pagrereklamo. Bakit, sino ka, hindi ka pulis? Sino ang naglagay sa iyo, bilang in charge? Ang lalaki ay hindi nagabalang sumagot. Nakatayo lang, at ang kamay ay nasa likod. Nakatingin na nagbabanta sa mga turista. Nang lumapit si Jack, ang mga turista ay nabigla sa kanyang malaking braso, at masungit na ekspresyon. Siya ay ang ayaw nilang makabangga. Ang ilan mahiyain na turista ay nagmadaling lumayo. Nagdesisyon na mas mabuti na hindi nagalitin ang mga taong ito. Si Jack ay hindi iniisip masyado ang martial arts community. Nagpanggap siya bilang magalang sa kanila. Pero nang ang pagkamarahas ng Blood Brothers ay naibunyag, ang community ay hinimok siya na lumabas. Ngayon ay hindi na siya nagpapanggap ng kahit ano, katulad ng nakaraan. Nang mahalata ito, ang lahat ay lumayo. Siyempre ang ibang mga tao ay pinapayagan pumasok. Lalo na sa mga may balabal ng martial arts. Si Sharon ay na-stuck sa labas. Siya at si Kelly ay matagal na naghihintay. Pero hindi sila makalapit sa lugar. Bagaman sila ay galit, hindi sila naglakas loob gumawa ng mga kung ano. Sa halip ay pinili nilang tumawag at i-report ang pangyayari sa lokal na awtoridad. Sinabi ng pulis sa kanila na alam nilang inayos ni Tyson ang event sa waterfalls. Ang mga publiko ay hindi pinapayagan pumasok. Sila ay nasisiyahan na walang inosenteng tao ang masasaktan. Galit na tinapos ni Sharon ang tawag. Si Rose, Kelly, at Lindsay ay nakatayo sa kanyang likuran. Wala sa kanila ang pinapasok. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Lindsay na nakaramdam ng medyo pagiging balisa. Ang mga babae ay isinantabi ang kanilang hindi pagkakasundo na narito upang suportahan si Alex. Kung hindi sila makakapasok, ang lahat ay magiging walang halaga. Iniisip ba nila na makokontrol nila ang buong Hudson River? Galit na sigaw ni Sharon. May karapatan kaming pumunta dito. Bakit ang lakas ng loob nila maging mayabang? Jack, papasukin mo sila, isang boses mula sa malayo, ang nakatingin sa mga babae. Bumaling sila at nakita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa batuhan. Pero masyado itong malayo upang marinig nila. Siya ba? Narinig mo ba ang sinabi ko? Tanong ni Sharon na nagtataka. Oo, naririnig ko ng iba at maayos, wika ng lalaki na tumawa. Si Rose ay hindi na nagpigil, nagmadali siyang lumakad, bago pa magbago ang isip ng lalaki, at hayaan silang maywan na nakatayo sa labas. Kelly lang ang nag-alangan. Nang siya ay makapasok, nakita niya si Nelly na nakatingin sa kanya ng may kinikimkim. Ang matandang lalaki ay nakaupo sa tabi ng waterfalls, pinagmamasdan ang Hudson River. Bahagya siyang gumalaw. Ang mga manonood ay nakaupo sa medyo malayo. Pinanood siya, at gusto makita kung ano ang kanyang gagawin. Saan sila maglalaban? Tanong ni Sharon, na napapaisip. Wala naman ring dito, paano kung mahulog sila sa ilong? Hindi nauunawaan ni Sharon. At kahit sino man ay ganoon din.
Bakit pinili ni Tyson na maglaban sila sa pagitan ng umaagos na Hudson River? Hindi siya pangkaraniwan na martial arts artist, sabi ng isang lalaki sa kanila. Alam niya ang kanyang ginagawa. At sigurado ako na mananalo siya. Ang tanging hinihiling ko lang ay walang ibang masaktan. Ganoon ba iyon? Tanong ni Rose na napanganga. Ang lahat ay iniisip na ang lalaki ay pinalawak ang lugar. Kahit gaano pa katindi ang laban, ang mga manonood ay ligtas. Sa ospital, si Jessup ay balisang nakatingin sa pintuan. Ang ipinag-aalala lang niya ay si Debbie. Pero alam nila na, nauubusan na sila ng oras upang makipagtuos kay Tyson. Makakaabot ba si Alex sa oras, patungo sa Hudson River? Si Alex at Debbie ay nakatulong sa kwarto ng 3 araw. Sa hiling ni Alex walang pwedeng pumasok sa loob, kahit na may dadalhin o ibibigay na kahit ano kay Alex, at Debbie, na makakain o maiinom. Kung si Jessup ay hindi tumayo upang magbantay sa pinto. Ang mga medical staff ay sinira na ito. Si Jessup ay naniniwala kay Alex, at bagaman sa isip niya ay naka-recover na si Debbie. Ginawa pa rin niya ng tapat ang mga ibinili ni Alex. Napatalon siya nang bumukas ang pinto, at pagkatapos ay mabilis na pumasok sa loob. Kasunod ang grupo ng mga doktor. Lahat sila ay nabigla sa kanilang nakita. Ang kwarto ay mainit at maliwanag. Ang lahat ng bakas ng lamig ay nawala. Hindi ito klase ng isang init na mula sa pangkalahatan na nagbibigay ng init, kundi isang banayad na init na katulad ng nararamdaman sa paglitaw ng tagsibol. Si Alex ay nakatayo doon, na may kaunting ngiti sa kanyang mukha, habang si Debbie ay nakahiga sa kama, at perpektong malusog. Siya ay mukhang makinang, at mas lalo pang gumanda kaysa sa nakaraan. Handa ka na ba? Marahan niyang tanong. Ang mga mata nito ay malungkot nang tumingin siya kay Alex. Alam na ito ay napagod sa pagliligtas sa kanya. Paanong may natitira pa siyang lakas upang talunin si Tyson? Huwag kang mag-alala, wika ni Alex na ngumiti kay Debbie. Magiging maayos lang ako. Tumanggi siyang isuko si Debbie, at bilang resulta, nauunawaan na niya ngayon at tutuong kahulugan ng martial arts na kanyang natutuhan. At naabot ang bagong antas ng kanyang kakayahan. Hindi nakakapagtaka na ang palasyo ng buwan ay may mataas na kakayahan sa isip ng mga martial artists sa buong mundo. Kakaunting bahagi lamang ng kaalaman nito ang tunay na naunawaan ng mga tao. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.